May dahilan pa ba para mabuhay ako? Napakasakit. Tuwing nakikita ko mga damit pambata na binili ko para sa kanya, lalong nadudurog ang puso ko sa pangungulila. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Paano nga ba muling maitatawid ang buhay sa bagong kabanata nito? Pagkaraan ng isang trahedya. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Sandra sa ating dunang sa kanyang panahon. Diyos ko! Sandra! Saan ka pa pupunta at sumugod ka sa malakas na ulan? Wala ka malaman dalang payong! Nana Carmen, mga nganak na po yata ako. Panay ang hilam ng tiyan ko. Sakit-sakit na po. Mabuti pa tatawag ako ng tricycle para maihatid ka sa pinakamalapit na ospital. Sa itsura mong iyan mga anak ka na nga eh. Opo. Ihatid niyo ako doon kay Roseldo sa paanakan. Ay, oo nga pala. Sa paanakan ni Rosel. Mas mainam na doon ang kita dalhin. Teka, sandali sandali lang. Kakawayan ko na yung paparating na tricycle. Berel, Tayo na. ipaalam ko lang sa iyo na nanganak na si Sandra. Inihatid siya ng Nana Carmen mo sa paanakan ni Rosel kaninang umaga. Oh, nanganak na pala eh. Ano pa problema ron, Tata Ramon? Hindi ka ba muna tatayo dyan sa pagsusugal para silipin ang asawa at anak mo? Alam mo, mas malaking problema kapag tumayo ako rito. Dahil hindi ko na mababawing talo ko. Kaya pwede ba, kung ayaw niyong mabastos ko pa kayo, umalis na kayo. At huwag niyo nang pakialaman ang pagsusugal ko rito sa lamay. Ang bilis mo lang ng anak Hindi ka pa nahirapan ng baby girl mo. Babae pa lang anak ko, Rosel. Oo. At ang lusog niya, Sandra. Normal ang timbang niya pagkapanganak mo sa kanya. Mula kasi nung pinagbuntis ko siya, hindi naman ako nakapagpatingin para sa prenatal check-up. Dahil wala akong pera. Kaya nga ako, kapag nakapanganak na ako, tsaka ko lang malalaman kung babae ba o lalaki yung magiging anak ko. Oh, siya. Alam kong pagod ka pa mula sa pagle-labor. Magpahinga ka na muna. Maya-maya lang, itatabi ko na sa iyo ang anak mo. Nahihiyaman ako sabihin sa'yo, Rosel, pero tatapatin na kita. Wala akong perang pambayad sa pagpapanak mo sa akin. Kinapalan ko na lang talaga yung mukha ko na dito ako magpahatid sa klinik mo kay Nana Carmen. Wala kang dapat alalahanin, Sandra. Kung yung iba nga tinutulungan ko. Ikaw pa, nakababata at kaibigan ko. Kaya wag mo nang stressin ang isip mo kung saan ka kukuha ng pambayad. Dahil nauunawaan kong katayuan mo. Maraming salamat. Napakabuti mo sa akin, Rosel. Mula nung maliliit pa tayo hanggang ngayon. Isa lang ang masasabi ko sa iyo, Ramon. Huwag mo nang sinisita si Berhel sa mga kabalistugan niya. Sasagutin ka lang na pabalagbag ng taong yun. Alam mo naman, walang modo yun Saan ka nga nakakita na nakapanganak na't lahat yung asawa, hindi pa rin sinisilip doon sa paanakan?
Samantalang ilang araw at gabi na pala nakababad doon sa sugalan doon sa lamay. Kaya nga, ikako, huwag mo nang pag-aksaya ng oras ang hudas na yun. Si Sandra na lang ang tulungan natin. Kung ano man tulong ang maibibigay natin. Lalo na nga ngayon, may anak na siya. Buong akala ko dahil nagkaroon na tayo ng anak, magbabago na yung mga pananaw mo sa buhay, Virel. Eh bakit ba ibinabatay mo sa pagkakaroon natin ng anak ang mga kilos ko, Sandra? Ang kulit mo rin, ano? Pilit mong binabago yung buhay na nakasanayan ko. Pero ako talagang hiniling ko sa Diyos na biyayaan tayo ng anak na magbibigay kahulugan sa ating mga buhay at bubuo sa atin bilang mga magulang. Puro ka drama. Bahala ka na nga sa mga ilusyon mo. Naaalibad pa rin ako sa mga sinasabi mo. Diyan ka nang bisit ka. Virel! Sandra! Sandra, heto. Dinalang kita ng sinabawang isda sa malunggay. Mainam nga sitong sabaw ng malunggay para sa nagpapasusong kagaya mo. Para mas dumami pa gatas mo. Maraming salamat po, Nana Carmen. Masyado na po talaga akong nagiging abala sa inyo. Lalo na ngayong nanganak pa ako. Huwag mo isipin yun. Ang mabuti pa akin na muna yung anak mo, ha? Kakargahin ko muna para makakain ka. Opo. Umahagikik na pala, no? Opo. At ang bilis na rin po niyang gumapang. Ay, bantayan mo na siyang mabuti, Sandra. Alam mo ha, kapag gumagapang na ang bata, kung saan-saan na makakarating yan, abay, delikado na. Wisit na Sandra yun. Kinabi pala sa akin ang perwisyong batang ito. Nasira tuloy ang tulog ko. Nasa babapae yun. Sandra! Sandra! Tama. Baka bago magising si baby, matatapos ko na yung mga plantsahin ito ni Mrs. David. Ilang kobre kama lang naman ito. Ay! Ano yun? Parang may naririnig akong pagkalos ko sa taas. Papunta sa may hagdan. Naku, Diyos ko! Ang anak ko baka nagising na. Gumapang papuntang hagdan. Ay! Diyos ko! Ang anak ko! Nahulog sa hagdan! Sandra, 6 na buwan nang nakakaraan mula nang mamatay ang anak mo. Pero patuloy ka pa rin sa pagpapabaya sa kalusugan mo. Sabi ni Nana Carmen, hindi ka na raw halos kumakain. Tingnan mo, malaki nang inihulog ng katawan mo. May dahilan pa ba para mabuhay ako, Rosel? Napakasakit. Tuwing nakikita ko yung mga damit na pambata na binili ko para sa kanya, lalong nadudurog ang puso ko sa pangungulila. Pakiramdam ko, kailangan mo na ng profesional na tulong sa sitwasyon mo. Gusto kong puntahan mo ang address na ito, ha? Ito, nakasulat dito. Makakatulong sa iyo ang taong dadatnan mo doon. Ang gusto ko ngayon din, sana mamatay na rin ako, Rosel. Mamatay na rin ako!
pala, Verhel. Tata Ramon, pwede po ba akong tumuloy? Oo naman. Noon pa naman bukas ang pinto namin ng Nana Carmen mo para sa inyo ni Sandra. Ay, halika, pasok ka. Maupo ka. Salamat po. Ang totoo po, kaya ako naririto. Hindi ko na rin po kayang pamimigati sa pagkamatay ng aming anak ni Sandra. Hindi ko po alam kung paano ko haharapin ang ganitong damdamin. Naroon ako sa tabi ng anak ko, pero mas pinili kong matulog dahil sa kalasingan ko. Sino ka? Anong kailangan mo? Magandang araw po. Hinahanap ko po si Dr. Sid Galvez. Sabi po nung kaibigan kong si Rosel, dito ko siya matatagpuan. Si Rosel, yung kumadro ng may maternity clinic sa Tondo. Opo, siya nga po. Pasensya ka na. Pero matagal na akong huminto sa pagpapractice sa aking profesyon. Doktor, para niyo na pong awa. Kailangan ko po ng tulong niyo. Namatay po ang anak ko dahil sa kapabayaan ko. Hindi ko siya nailigtas na mahulog sa hagdan namin. Ang nararamdaman ko po ngayon, wala na akong kabuluhan. Hindi dahil tama o mali. Pero iyon ang ginagawa natin. Hindi natin matanggap ang katotohanan sa kabila ng isang trahedya na pilit nating hinahanapan ang dahilan. Kaya ang ating mga emosyon palaging naghahanap ng masisisi sa pangyayari. Ang hindi maganda, ang mga sarili natin ang madalas nating sisihin. Magpapaalam lang sana ako sa iyo. Maaga kasi akong magre-report sa construction site. Natanggap kasi akong ceiling installer. Ngayon ang unang araw ko sa trabaho. Verhel, mabuti pa. Kumain ka muna bago umalis. Mainam ng may laman ang sikmura mo. Sandra, pwede pa kaya tayong magsimula ng isang panibagong buhay? Bakit hindi? Siguro nga, may mga bagay na hindi natin makukontrol. Pero sa sandaling matanggap natin ang mga pangyayari, mas madali nating makakalimutan ang hatid na kirot ng masasakit na sandali. Magsasama pa tayo sa susunod na mga panahon. At pangako, lahat gagawin natin ng magkasama. Hindi ka na mag-iisa. Sa paglalakbay sa buhay, hindi natin maiiwasang makaharap ang iba't ibang antas ng mga paghihirap at dagok. Ang mahalagay kung papaano natin tinutugon upang malagpasan ang mga ito sa kanyang panahon. Mga nagsigala, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor,
Susan Robles, Phil Cruz, Bobby Cruz, at Lionel Benjamin. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Sanonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Pero ikaw ang ina. Ikaw ang mas kailangan nila. Isa pa, malaking na ipapatalo mo sa tuwing magsusugal ka. Dapat iniipon mo yan. Para hindi na mag-abroad pa, Kuya Darwin. At hindi na kayo magkalayo pa. Ang dami mo naman sinasabi eh. Kung ayaw niyong alagaan yung mga anak ko, di wag. Kaya ko naman maghanap ng mag-aalaga sa kanila dahil may pera ako. Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Marami ang naaakit na makipagsapalaran sa ibayong dagat. Ito ay sa paghahangad na makalasap ng maginhawang buhay. Pakikipagsapalaran na magkakaiba rin ang bunga sa buhay ng tao. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Edmar sa ating dunang sa kanyang panahon. Ang dami naman ito mga binigay niyo sa akin, Ate Tricia, Kuya Darwin. Okay lang yan, Irma. Marami namang uwing dilata at tsokolate itong asawa ko eh. Tricia, ipagbalot mo rin si Irma ng mga inihanda mong pagkain dahil sa pagdating ko. Ay, sige, oo, Darwin. Ay, salamat ng marami, Ate. Kuya. Ayos lang yun. Siya nga pala. Sabihin mo kay Edmar, baka gusto niyang sumama sa akin sa pagbalik ko. Wala siyang gagastusin. Tutulungan ko siya. Totoo, Kuya? Oo. Sure naman ako na pag nandun na siya, matutulungan niya ako sa problema ko kay Mina. Anong sabi mo, Kuya? Ang sabi ko, sure pa na may trabaho siya. Kumbinsihin mo si Edmar, Irma. Minsan lang kumatok ang magandang pagkakataon. Huwag niya kamong palagpasin yun. Nasaan ba kasi si Edmar? Ba't hindi siya sumama sa salo-salo ko? Nay? Nay, ayos ko na po yung mga ulam na bigay ni na Tita Tricia. Mukha pong ang sasarap lahat. Kakain na po ba tayo kahit wala pa si Itay? Mauna na kayo ni na Junior at Beng, Kisses. Hihintayin ko na lang tatay nyo. Narito na ako. Sabay-sabay na tayo kumain. Yes! Nandito na si Itay! O, sige na, sige na. Tawagin mo ng mga kapatid mo para makakain na tayo, ha? Opo, Nay. Kumusta yung counseling na sinamahan mo? Yun, masaya. Maraming napayungan sina sister at may mag-asawa ring napagkasundo. Ay, talaga? Ay, mabuti naman. O teka, kumusta naman ang handaan sa bahay ng pinsan ko? Ayun, masaya. Hinahanap ka nga nila eh. Sana sinabi mong tumupad ako ng tungkulin sa church. Oo, sinabi ko. Kaya nga bukod sa mga ulam, nagbigay din sila ng mga delata at chocolates. Ganun ba? Oo, at saka alam mo ba, sinabi pa nga si Kuya Darwin eh. Ano yun? Baka raw gusto mong sumama pagbalik niya sa abroad. Ha? Wala ka raw gagastusin dahil tutulungan ka niya. At sure pa raw na may trabaho ka. Irma, gusto mo bang umalis ako? Na mapalayo ako sa inyo ng mga bata? Ha? Kasi ako mahal. Ayoko mapalayo sa inyo eh. Sa pamahalaga sa akin ang tungkulin ko sa simbahan. Ayokong iwan yun. At saka kumikita naman ako sa pamasada ng jeep.
at nakakapagtabi pa ako ng konti, okay na sa akin yun. Ang importante, kasama ko kayo at nakapaglilingkod tayo sa Panginoong Diyos. Oh, Irma, wala pa rin si Ate Tricia. Wala pa nga eh. Nakatulog na sa paghihintay sa kanya mga pamangkin mo, kaya ayun, pinatulog ko na lang sa kwarto natin. Si ate talaga, oh. Dahil sa sobrang pagmamadyong, pati mga anak niya, napapabayaan na niya. Tinanong ko nga rin siya tungkol dyan. Sabi niya, naglilibang lang siya. Irma, marami na siyang napapabayaan eh. Kaya hindi na paglilibang yun, kundi bisyo na yun. Birong mo, inaabot na siya ng maghapon magdamag sa madyungan. Sa bagay, tama ka. Ano kaya kung kausapin mo siya? Payuhan mo. Yun talagang gagawin ko. Nakakapagpayo nga ako sa ibang tao. Dapat, lalo kung pagmalasakit ang payuhan ang aking kamag-anak. Uuwi ka na ba, parang Edmar? Ay, ikaw pala, paring Boying. Hindi pa. Pupunta pa ako sa church namin. May meeting kami. Ganun ba? Pag-uusapan namin ang pagtulong sa mga nasalanta ng bagyo. Oo, wag ka na muna magpunta sa church nyo, pre. Ha? Sama ka na muna sa amin. Saan? Birthday ko ngayon eh. Inuman tayo. Maraming pulutan sa bahay. Happy birthday, pare. Pero Thank you, pasensya thank you. na, ha? Alam mo naman, di ba? Hindi ako umiinom ng alak. Tsaka maaga akong pumapasade. Hindi ko magagawa yun kapag nalasing ako. Kaya ka tumatanda, pre. Masyado mo sineseryoso yung buhay mo. Huwag ka nga masyadong magpakabanal. Dapat paminsan-minsan gumagawa ka rin ng kasalanan. Para naman may dahilan ng Diyos na patawarin ka. Pare, huwag ka magbiro ng ganyan, Ying. Dapat nga, ginagamit natin sa makabuluhang bagay ang buhay at lakas na ibinigay sa atin ng Diyos. Tulad sa pagsisipag, para sa pamilya natin, at sa paglilingkod sa Diyos. Naku, pare. Huwag mo na ako isama dyan, ha? Bahala ka. Huwag mo na lang akong sermonan. Sige na, umalis ka na. Aalis ka na naman, Ate Tricia? Oh, Edmar, maglilibang lang ng konti. Akabagot naman kasi dito sa bahay. Ate, huwag mo sanang ikagagalit ang sasabihin ko, ha? Hindi kaya sobra ng ginagawa mo? Pati mga anak niyo ni Kuya, napapabayaan mo na eh. Sobra ka naman magsalita dyan. Hindi niyo naman pinababayaan yung mga anak ko, di ba? Pero ikaw ang ina. Ikaw ang mas kailangan nila. Isa pa, malaking naipapatalo mo sa tuwing magsusugal ka. Dapat iniipon mo yan para hindi na mag-abroad pa si Kuya Darwin at hindi na kayo magkalayo pa. Dami mo naman sinasabi eh. Ate. Kung ayaw niyo alagaan yung mga anak ko, di wag. Kaya ko naman maghanap ng mag-aalaga sa kanila dahil may pera ako, no? Inay, ilang linggo na pong hindi nagpupunta dito sina Tita Tricia. Namimiss ko na po mga pinsan ko. Ay, nagalit kasi siya sa tatay mo. Ayun, minasama niya ang pagpapayo ng tatay mo. Sana po. Mabait ang makuha ni Tita na tagapag-alaga ng mga pinsan ko. Sana nga, anak. Para naman walang mangyaring masama sa mga bata. Nay, ano pong gagawin ninyo sa mga niluto ninyong cake? Bakit po kinukunan ninyo ng picture? Ipopost ko to sa Facebook ko, anak. Malay mo, may umorder. Di matutulungan ko na ang tatay mo sa paghahanap buhay. Ay, sige po, Nay. I-post ninyo. At magpo-post din po ako. Para pag may umorder sa akin, makakatulong din ako sa inyo.
Pare? Oh, Pare, Edmar? Pare Boying. Ba't ka umiyak? Ano nangyari? Pare, tumawag sa akin ng agency ng misis ko. Oh, Pare, misis ko. Misis ko, pare. bakit nga? Ano nangyari sa kanya? Pare, wala na siya, pare. Ano? Paano nangyari yun? Sabi, tumalon daw siya sa building na tinitira nila ng amo niya. Diyos ko. Nagpakamatay daw siya, sabi, nagtumawag galing sa agency, pare. Diyos ko. Hindi ako naniniwala doon, Edmar. Nararamdaman ko. May masamang nangyari sa asawa ko. Pero paano ko naman maihahanap ng katanungan ng sinapit si pare? Paano? Pare, tutulungan kita. Ipagbibigay alam natin ito sa mga kinauukulan. Kasalanan ko to, pare. Hindi ako dapat naging tamad. Hindi ako dapat naging lasengko. Hindi ko dapat tinayaang mag-ibang bansa ang asawa ko para lang buhayin kami. Ate Tricia, Edmar. Ikaw pala. Basyal ka. nagpunta rito si Kisses kanina eh. At nalaman niya sa mga pamangking ko na ilang araw ka nang naglalasing. Bakit? Ano ba problema? Si Darwin. Oh, Si Darwin. Ang malaki ang asawa ko. bakit ate? Anong problema kay kuya? Iniwalayan ako ng walang hiya. Ano? May babae pala siya sa trabaho niya. Mina. Mina yung pangalan. Magkakaanak na sila. Ito na nga bang sinasabi ko? Kaya hindi talaga dapat na magkalayo ng matagal ang mag-asawa. Kaya ayoko mapalayo sa pamilya ko. Makasakit, Edmar. Paano na kami na mga pamangkin mo? Magpakatatag ka, ate. Dahil ngayon ka higit na kailangan ng mga anak mo. Nay? Bakit niyo po kami pinagbibihis? Itay? Anak, mamamasyal tayong lahat. Talaga po? Oo, anak. Malaki ang kinita namin sa online business natin. Kaya, mamamasyal naman tayo ngayon. At sa labas na rin kakain. Yes! Sasabihin ko po kina Junior na magbihis na. Sige na. Irma, salamat ha. Saan? Sa pagtulong mo sa akin sa pagkita. Kaya mas nakaluluwag tayo ngayon. Kahit walang nag-abroad sa ating dalawa. Mas dapat tayong magpasalamat sa Diyos. Dahil siya ang nagbibigay ng mga biyaya sa atin. Tama ka. At ginagawa niya yon dahil kahit mahirap tayo, sinisikap natin gumawa ng kabutihan sa ating kapwa. At patuloy natin siyang pinaglilingkuran. Payapa ang nabubuhay sa kalooban ng Diyos. Dumanas man ang kahirapan, sila ay laging pinapatnubayang lumos. Pinatitibay at pinatatatag ang sambahayan sa kanyang panahon. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nag-aaral po ako
mabuti, Lolo, Lola. Tingnan niyo naman ang class cards ko. Matataas naman po, di ba? Pasok pa rin po ako sa pagiging cum laude. Nangangamba lang kami ng lolo mo. Baka yan lalaking yan ang sumira ng pangarap mo. Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Madalas tayong magpadalos-dalos ng desisyon kahit na hindi pa natin natitimbang kung ano ang magiging epekto nito sa ating buhay. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Rosalie sa ating dulang sa kanyang panahon. Ako. Ay, kayo po pala, Lola. Oh, bakit hindi ka pa natutulog? Chinechat ko pa po si Mama sa Facebook. Ay, kumusta na raw siya doon sa Qatar? Ayos naman daw po siya doon. Kinukumusta nga rin po tayo eh. Ayun, binalita ko po na nasa honor roll sina Jewel at Christine. Ay, dito ang tuwa ang mama mo. Opo, Lola. Kaya nga po, magpapadala daw po ulit siya ng balikbayan box at pera para sa ating lahat. Meron din daw po special gift sa inyo ni Lolo si Mama. Talaga? Opo. Oh, sabihin mo sa kanya, salamat in advance. Ay, siya nga pala, sa papa mo. Nakikibalita ka rin ba? Eh, hindi na po, Lola. Ay, bakit naman? Eh, ilang beses na po ako nagme-message sa kanya sa Facebook eh. Pero panay scene zone lang po siya sa akin. Nakalimutan niya na siguro kami. Ay, may iba na kasing pamilya ang papa mo, kaya ganun. Siyempre, mas prioridad niya yon kesa sa inyo. Pero alam niyo, Lola, kahit na pinagpalit kami ni Papa sa iba, hindi ko pa rin makuhang magalit sa kanya. Mahal ko pa rin po siya sa kabila ng lahat. Napakabuti mong bata kung ganon. Kung sa ibang bata iyan, baka abot na hanggang langit ang galit nila sa ama na sumira sa pamilya nila. Eh, ang sa akin naman po, bakit pa ako magagalit kay Papa? Eh, kahit papano naman eh, meron naman siyang naitulong sa amin magkakapatid. At saka syempre, ama ko pa rin naman po siya, kahit na ganun ang ginawa niya sa amin. Diyos na lang po ang huhusga sa mga pagkakamaling ginawa niya sa pamilya niya. Rosalie, apo, mag-aral ka sana mabuti, ha? Nagpapakahirap ang mama mo na magtrabaho sa Qatar para lang mapag-aral ka. Opo, Lola. Nag-aaral naman po akong mabuti. Pero sikapin mo sanang makapasok sa honor roll, tulad ng mga nakababatang kapatid mo. Eh, alam ko naman, kayang-kaya mo makapasok sa top 10, kaya nga pinupursigi kita. Gawin mong inspirasyon ng pamilya mo, lalo na ang mama mo. Sige po, Lola. Ito pong third quarter na ito, dodoblehin ko na ang pag-aaral para makapasok na ako sa top 10. Good luck sa iyo, apo. Ay, sana gabayan ka nandiyan sa pag-abot mo sa pangarap mo. Uy, Rosalie, congratulations ha. Ikaw nakakuha ng highest score sa exams. Tinalbugan mo pa yung tapon natin si Alex. For sure, pasok na naman sa honor roll ngayong third quarter ikaw. Oo, sana nga, Wendy. Matagal ko na rin pinapangarap na makapasok sa honor roll. Kahit top 10 lang, okay na ako dun. Ang importante, maging proud sa akin ng mama ko. Sa bagay, lahat naman ng mga kapatid mo nasa honor roll. Well, hindi naman ako pinipressure ng mama ko o ng mga lolo at lola ko na makapasok ako sa honor roll. Pero, syempre, pupusigihin ko na rin. Kumbaga, self-fulfillment yun para sa akin. Eh, yung love life mo, wala kang balak na i-fulfill? Eh, sa pag-aaral muna ako nakafocus. At saka, hello, third year high school pa lang tayo.
Masyado pa akong bata para mag-love life. Makakasagaba lang ang love life sa pag-aaral ko. O bakit naman kami? Sina Jovi, Alex, Amiga, Kathleen at Michelle. May love life pero studios pa rin. Oo, hindi ko pa iniisip yan. Uy, so busted pala sa'yo si Austin pag nagkataon. Ano? Si Austin? Oh. Ew! Maniligaw sa akin! Ba't naman parang diring-diri ka sa kanya? Eh, gwapo naman yung tao, magandang katawan, may abs, matangkad, Ay, mistiso. naku, ayoko sa ugali niya. Oh? Tamad na bobo pa. Siya ang pinakaluko-luko ng estudyante sa school natin, Uy, ano? grabe ka naman makalait kay Austin. Sige ka, baka paglaruan ka ng tadhana. Teka nga muna, Wendy. Bakit mo palagi mo nang binabanggit si Austin sa akin? Eh, kasi, sis boyfriend ko si Mark, di ba, na tropa ni Austin? Nagkwento sa akin minsan ng boyfriend ko na meron daw crush sa'yo, si Austin. Ha? Katunayan pa nga yan. Meron kang picture sa wallet niya. Ano? Oo. Picture? Oo. Eh, saan niya kinuha sa Facebook? Ay, di ba pinapost sa bulletin board ng school yung 2x2 picture ng mga honor roll tsaka qualifiers? So, siya pala ang kumuha ng picture ko doon. Kaya pala ako lang walang litrato doon sa qualifier section. Oo, ganyan nga. Kinuha niya yung picture mo, tapos nasa wallet na niya ngayon. Kwento pa nga sa akin ni Mark, nahuli daw niya si Austin, hinahalikan yung picture mo. Ay, grabe oh! Totoo ba yan, Wendy? Oo. Grabe. Obsessed na obsessed sa'yo si Austin. Ah, ganun ha? Oo. Pwes, kung magda siya sa akin mamaya, haharapin kong lokong yun. Hoy, Austin! Ari ko, ano ko? Bakit mo naman ako binatukan? Lumabas pa tuloy sa ilong ko iniinom ko, Rosalie. Ikaw pala yung kumuha ng picture ko doon sa bulletin board ng mga qualifiers, ha? Ha? Hoy, balik mo nga yun! Ano pinagsasabi mo dyan? Hindi ako kumuha nun, ha? Anong hindi? Sabi ni Mark, ikaw daw ang kumuha nun. May pahalik-halik ka pa doon sa picture ko? Ano? Ibalik mo na yun! Hindi ko alam yung litratong sinasabi mo. Anong hindi mo alam? Eh, nasa wallet mo daw yon. Ha? Sigurado ka na picture mo nga nasa wallet ko? Oh! Baka kapag inilabas kong wallet ko, mapahiya ka lang. Teka, sige. Papakita ko sa'yo. Oh, ayan. Nasaan ang picture mo dyan? Akin na! Ako na Ayan, magkano oh, sa wallet sige, mo! Sige, Oh. sige, ayan. Huwag mo lang kukunin yung allowance ko, ha? Kala mo sa akin magnanakaw? Bakit ko naman kukunin ng pera mo, no? Ay, nako! Ano? May nakita ka? Wala, diba? Baka naman tinago mo na kung saan. Wala yan. Hindi ako kumuha ng picture mo. Saka isipin mo, bakit ko naman kukunin yun? O, eh, di ba crush mo ko? Wawa, hindi ka rin assuming, ha? O, bakit? Hindi ba totoo? Of course not. No. Ba? Okay, sabi mo eh. Pahiya ka, no? Naman ako mapapaya. Ay, naku, Austin! Siguraduhin mo lang talaga na nagsasabi ka sa akin ng totoo, ha? Kasi kung hindi, lagot ka sa akin! Hindi ka ba nagsasawa sa paghahatid sa akin pa uwi? Bakit naman ako magsasawa? Eh, nararamdaman kong gusto mo naman akong kasama. Ano ka? Ayoko nga kasama ka eh. Oo. Ikaw lang naman dyan ang makulit. Sunod ka ng sunod sa akin. O, eh, kesa masira ang beauty ko sa konsumisyon, eh, di hinahayaan na lang kita. Total, nakakatipid naman ako sa pamasahe kasi ikaw lagi ang taya. Sige, deny pa more. Sa pagkakaalam ko, hinakahanap mo pa ako kina Mark at Wendy kapag time na ng uwian at wala pa ako. Ay, naku, ewan ko sa'yo. Basta liliwanagin ko lang sa'yo, ha? Hindi pa tayo close. Oh, bakit ka natatawa dyan? Pero pinakakatawa? Oo, ikaw. Natatawa talaga ako sa'yo kapag tinatarayan mo ako eh. Pero aaminin ko ha, nakikitan ako sa'yo kapag ginagawa mo yan. Ewan ko sa'yo, Austin. Rosalie, may aminin ako sa'yo eh. Yung tungkol sa litrato mo dun sa bulletin board ng qualifiers,
Ako talaga kumuha nun. So, totoo yung kwento sa akin ni Wendy. Nasabi ni Mark, nasa wallet mo yung picture ko. At nahuli ka ng mga tropa mo na hinahalikan yun. Oo, totoo yun. Kasi matagal na akong may gusto sa'yo eh. Matagal na akong lihim na nagmamahal sa'yo. Lolo? Lola? Pinatawag niyo po ako. Bakit po? Maupo ka dyan. Bakit po kayo galit sa akin, Lolo? Ano yung nababalitaan namin ng lola mo na may boyfriend ka na? Ha? Po, Ano? Ano ha? Sagutin mo ang tanong ko. sige po. Aaminin ko po. May boyfriend na po ako. Ha? Sino? Yung lalaking madalas na magatid sa'yo dito pa uwi? Opo. Naku ako, di ba kabilin-bili na namin sa ng lolo mo? Huwag ka muna magbo-boyfriend hanggat hindi ka nakatatapos ng pag-aaral mo. Lolo, Lola, hindi ko naman po napapabayaan ang pag-aaral ko eh. Bakit mo kami sinuway? Ang buong akala namin matino ka. Ang buong akala namin nag-aaral ka na mabuti. Nag-aaral po ako mabuti, Lo. Tignan niyo naman po yung class cards ko. Matataas naman po, di ba? Pasok pa rin po ako sa pagiging cum laude. Nangangamba lang kami ng lolo mo na baka yung lalaking yan ang sumira ng pangarap mo. Hindi po, Lola. Mabait po si Austin. Kailan pa kayo ng lalaking yun? Mag-iisang buwan na po. Disappointed ako sa'yo. Lolo naman. Hiwalayan mo ang lalaking yun. Baka hindi ka makatapos ng pag-aaral ng dahil lang sa kanya. Ay, naku, Rosalie. Masasayang ang pinaghirapan mo pag nagkataon. Austin, pasensya ka na kung masyado kang hinuhusgahan ng mga grandparents ko, ha? Sa totoo lang, Rosalie, nagtataka ako. Ano bang nakita nila at ayaw na ayaw nila ako para sa'yo? Para bang napakasama ako ng tao? Austin, please. Huwag ka na magdamdam doon. Kahit ano pa man ang sabihin nila, tayo pa rin naman ang masusunod, hindi ba? Austin, sana huwag kang sumuko sa pakikipaglaban sa pagmamahalan natin. Kahit matutulos sa'yo mga kapamilya ko. Alam mo, makakasiguro ko sa akin na ipaglalaban kita sa abot ng makakaya ko. Ang inaalala ko ikaw eh. Hanggang saan mo kayang makipaglaban para sa akin? Kahit ano pang sabihin nila laban sa'yo, huwag mo na silang pakinggan, okay? Gusto ko matiyak ko nang hindi ka mawawala sa akin. Tanggapin mo ko bilang asawa mo. Ha? Magpapakasal na tayo? Oo. At handa kitang pakasalan ngayon din mismo. Pasensya ka na, Rosalie, kung naistorbo ko kayong mag-asawa. Nagpunta ako rito para maningil ng upa. Mike, ang totoo niyan, wala pa kaming pambayad sa'yo eh. Pero nagdidilihensya na si Austin ngayon. Baka bukas o sa makalawa pa kami makabayad ng upa sa'yo. Ganun ba? Kasi 2 buwan na yung utang niyo sa upa. Yun nga, Mike eh. Nahihiya na kami sa'yo. Kasi ilang beses mo na kami binigyan ng palugit. Oo nga eh. Pero sa pagkakataong ito, pinapangako namin sa'yo, makakabayad din kami sa'yo ng utang namin.
Rosalie. Ayan ang pera. Salamat po, Lolo. Lola, malaki bagay itong perang pinahiram niyo sa akin. 2 taon na kayo mag-asawa ni Austin. Pero hanggang ngayon, hindi ka pa rin niya nabibigyan ng magandang buhay. Opo, nahihirapan po kami ngayon ng asawa ko eh. Pero alam ko po, darating nga araw aasenso rin kami. Kung nakinig ka lang sana sa amin at hindi mo kami sinuway, o hindi sana tapos ka na ngayon sa pag-aaral at may magandang trabaho. Apo, hindi ka naman namin pinagbabawalan noon na magmahal. Pero ang gusto namin, magmahal ka at magpakasal sa tamang panahon. Hindi naman kami tututol kay Austin kung pareho kayong may magandang trabaho at buhay. O, ngayon, tingnan mo ang sitwasyon nyo. Isang kahig, isang tuka kayo mag-asawa. Ang totoo po niyan, nagsisisi na rin po kami ni Austin kung bakit naging mapusok agad kami. Oo, mahal namin ang isa't isa. Pero hindi namin napagplanuhang maigi ang mga buhay namin. Kaya eto kami ngayon, naghihirap. Magsisimang kayo. Huli na. Domeng, hindi pa. Hindi pa huli ang lahat. Pwede pang mabago ang buhay nila kung tutulungan natin sila. Paano natin sila tutulungan? Tulungan natin ang apo natin na maipagpatuloy niya ang pag-aaral niya. At kapag nakatapos na siya, sa kanya tulungan ng asawa niya. Domeng, kailangan ni Rosalie ang tulong natin. O ano, Apo? Gusto mo bang magpatuloy sa pag-aaral? Opo, Lolo. At pinapangako ko po sa inyo, pagbubutihan ko na po ang aking pag-aaral. Hindi ko na po kayo bibiguin. Huwag kang padalos-dalos sa iyong pagpapasya. Ikalma muna ang ating sarili para maiwasan ang pagsisisi dahil sa maling desisyon. Laging mag-isip ng mabuti at huwag pairali ng emosyon dahil maaari itong makaapekto sa iyong buhay oras na ikaw ay magkamali sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Lionel Benjamin, Susan Robles, Rosana Villegas, at Bobby Cruz. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Krishna Sega at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon. Bakit ka ba ganyan, ate? Nagsisipag naman ako sa mga trabaho dito, ah. Wala rin akong back subject. Pero bakit pinanghihinayangan mo pera yung tinutulong ninyo sa amin? Dahil may asawa na ang kuya mo. At dapat para sa amin na lang ang pera niya. Pero dahil hindi ka nagtatrabaho, kaya nakakabigat kayo ngayon sa amin. Makaramdam ka naman. Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. May pagkakataon sa buhay ng tao na kung sino ang inaapi ay siyang nagwawagi. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Irene sa ating dunang sa kanyang panahon.
Salamat, Kuya Fred. Talagang hindi ko na alam magagawin ko eh. Wala naman akong trabaho para bayaran pa itong bahay na inuupahan namin, Inay. Kaya nga doon ko na kayo pinatitira ni Inay. Sa bahay namin ang hipag mo. Malaki naman yun eh. At yung perang itutulong ko sa inyo, gagamitin na lang natin sa pagpapagamot ni Inay at sa pag-aaral mo. Salamat ulit, Kuya. Alam na ba ito ni Ate Wilma? Okay lang ba sa kanya? Sabi mo, dumalaw ka rito para mag-alis ng inis. Bakit ka ba naiinis? At kanino? Dumating na ako kasi sa bahay sina Irene at Nanay Delia. Ganun ba? O, bakit ka naman naiinis? Maganda nga ang gagawin ng manugang ko. Tutulungan ang kanyang pamilya, Tay, malaki ang mababawas sa perang ipinapadala sa akin ni Fred. Dahil sa kanila. Pambihira kang bata ka. Bakit ka ba ganyan? Ngayon lang naman sila humingi ng tulong sa asawa mo. Dahil nga na-stroke si Balae. Isa pa, baka nakakalimutan mo. Nakapag-abroad ang asawa mo dahil sa tulong ni Balaeng Delia. Alam ko naman po yun. O yun pala. Pero, basta, naiinis talaga ako. Dapat kasi magtrabaho na lang si Irene para hindi sila maging pabigat sa amin. Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Huwag kang maging maramot. Hindi magandang ugali yan. Irene, tapos ka na bang maglinis sa kusina? Oo, Ate Wilma. Mabuti. May gusto kasi akong sabihin sa'yo Ah, Mula ngayon, ikaw na ang gagawa ng mga trabaho ni Manang Glo dito sa bahay. ha? Oo, pinalis ko na kasi siya. Bakit, Ate? Para makatipid tayo, ano pa? Halos dumoble ang laki ng gastos natin nang tumira kayo dito ni Nanay Delia. Kaya dapat tumulong ka naman para kahit konti makatipid kami ng kuya mo. Paano kung kami naman ang magkasakit? Saan kami kukuha ng gagastusin? O, di ba? Magandang hapon po, Aling Delia. May dala po akong prutas para sa inyo. Maraming salamat, Marvin. Oo nga, Marvin. Nag-abala ka pa. Wala yun, Irene. Best friends tayo, di ba? Kaya okay lang yun. Aling Delia, kumusta naman po ang pakiramdam nyo? Medyo maayos na. Kasi naipagamot ako ni Fred. Ay nako, salamat naman. Kaya nga kahit nahihirapan ako sa mga gawain dito, nagtitiis ako para maipagamot si Inay. Bakit, Irene? Nagkakaproblema ka na ba sa pag-aaral mo dahil sa mga trabaho mo dito sa bahay ng Kuya Fred mo? Oo, Marvin. Kaya nga umalis na ako sa teatro namin Pati na rin sa dance group. Kasi wala naman akong time para mag-practice. Naku, sayang naman. Hindi ka na makakasama sa mga performance nila. Hindi bale. Ang mahalaga, gumaling si Inay. Anak, pasensya ka na. Ay, Dahil sakit na nagka-problema ka. Inay, wala po kayong kasalanan. Kaya wag niyo pong sisihin ang sarili niyo. Nakakaraos din tayo, Nay. May awa ang Diyos. Totoo, Irene. May talent scout na kaibigan ng ate ko at naghahanap siya ng isasali sa search for a new star. Yung bagong contest sa isang TV station. At ako ang naisip mong isali? Oo, dahil mahusay kang umarte. Mahusay ka bang sumayaw at kumanta. Sigurado, kayang-kaya mo yun. Pero, puro magaganda ang sumasali sa ganung contest, Marvin. At saka, wala naman akong magagandang damit at sapatos.
sapatos. Maganda ka naman eh. Magtiwala ka lang kasi sa sarili mo. At tungkol naman yan sa mga isusuot mo, bahala na raw si ate at ang kaibigan niya sa'yo. Ang gusto lang naming malaman, gusto mo ba? Nako, Fred. Sayang lang ang pagpapaaral natin dun sa kapatid mo. Pakikipagnobyo lang ang inaatupag. Totoo bang sinasabi mo, Wilma? Oo naman. Bakit naman kita lolokohin? Kaya nga wala dito ngayon ang magaling mong kapatid. Ayon, sumama sa boyfriend. Bakit hindi mo pinigilan? Hindi naman makikinig yun eh. Matigas ang ulo ni Irene. Kasi kinukonsente ni Inay Delia. Ay, naku. Ano ba naman si Inay? Ay, kaya nga, Fred. Patigilin na lang natin sa pag-aaral niya si Irene. Sayang lang ang perang ginagastos sa kanya. Paglalandi lang naman ng ina at tupag niya. Bakit mo naman sinabi kay Kuya Fred ang gano'n, ate? Hindi ko naman nobyo si Marvin. Sinungaling? Napaka-close niyo kaya, tapos sasabihin mo hindi mo nobyo? Dahil yun ang totoo. Oh, Oo, sumama ako sa kanya kahapon. Pero yun ay dahil sa tinulungan nila ako ng ate niya na makasali sa Search for a Star contest dun sa isang TV station. ang husay mo namang gumawa ng kwento. At palagay mo maniniwala ako? Pero yun ang totoo, Ate Wilma. Ay, tama na. Nakapagpasya na kami ng kuya mo. Titigil ka na sa pag-aaral. Para naman hindi masayang ang pera namin. Bakit ka ba ganyan, ate? Nagsisipag naman ako sa mga trabaho dito, ah. At wala rin akong back subject. Pero bakit pinangihinayangan mong pera yung tinutulong ninyo sa amin? Dahil may asawa ng kuya mo. At dapat para sa amin na lang ang pera niya. Pero dahil hindi ka nagtatrabaho, kaya nakakabigat kayo ngayon sa amin. Makaramdam ka naman! Wilma, anak, 2 beses nang nananalo si Irene doon sa Search for a Star. Ang husay palang sumayaw at kumanta ng hipag mo. Pati umarte, ha? Alam ko po, ang laki pa nga ng napanalunan niya eh. Oh, Bilib na bilib nga yung mga kapitbahay namin sa kanya. bakit ka bumuntong hininga? Para ho kasing napapahiya ako sa sarili ko. Bakit naman? Kasi po, ako ang dahilan kaya nahinto sa pag-aaral si Irene. Ano? Nahinto siya sa pag-aaral? Akala ko po kasi nobyo niya yung Marvin. Sinabi ko kay Fred na pahintuin na lang siya. Yung pala, best friend lang naman pala niya si Marvin. Parang alam ko na kung bakit mo sinabi yun sa asawa mo. Dahil nangihinayang ka sa perang ginagastos nyo. Kasi naman itay, Pambira ka akala naman, ko... anak. Bakit mo ba pinagdadamutan ng pamilya ni Fred? Kung sa akin kaya nangyari kay Balaing Delia, gusto mo bang pagdamutan din ako ng asawa mo? Siyempre po, hindi. O, gano'n naman pala eh. Dapat, hindi mo ginawa yun kay Irene. Naku, anak. Ituwid mo ng pagkakamali mo habang may panahon pa. Baka mamaya, hiwalayan ka ng manugang ko. Tay. Kapag nalaman niya mga ginagawa mo. Ayan na. Sasabihin na ng host ng nanalo sa Search for a Star. Ay, bakit ganon? Parang kinakabahan ako. Ayun si Nanay Delia. Tahimik lang siya nakatitig sa TV. Pero halata ko na excited siya. Ayan na. And now, ang makatatanggap ng 1 million pesos, a brand new car, a condo unit, and 1-year contract with Golden Productions. Our new star, Miss Irene Cordova! Nanalo! Nanalo
Irene! Wilma! Nanalo ang hipag mo! Oo nga, inay. Nanalo si Irene. At artista na siya ngayon. At mayaman na. Salamat po. Rininig mo po kami. Ate Wilma, magpapaalam na kami. Aalis na kami ni Inay. Irene, patawarin mo sana ako sa mga masasakit na ginawa at sinabi ko sa'yo. Kalimutan na natin yun, ate. May kasalanan din naman ako sa'yo. Nasagot kita. Sorry din, ate. Kasalanan ko kaya nahinto ka sa pag-aaral mo. Alam mo, pinagtapat ko na sa kuya mo mga kasalanan ko. At humingi na ako ng tawad. Si ate talaga. May maganda rin namang nangyari, Ate Wilma. Nagkaroon ako ng pagkakataong sumali sa Search for a Star. At ngayon nga, nanalo ako. Siguro naging daan lang ang ginawa mo upang matagpuan kong kapalarang ito. Kaya, salamat pa rin sa'yo, ate. Ang mga mahihina ay kanyang pinalalakas. Ang nagpapakababa ay itinataas at binibigyang katuparan ang mga bitiin sa kanyang panahon. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kalimutan, Itay? Ganyan na ba talaga kayo? Wala namang nakaalam. Walang nakakita. Pero nakita ko, Itay. At hindi po ako matahimik dahil doon. Basta itikom mong bibig mo. Kung ayaw mo masaktan kita. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga taong kinaiinisan at pinagtatawanan ang pagiging maingat ng kanilang kapwa. Para sa kanila, nagiging sanhi iyon ng kabagalan. Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Demetrio sa ating dulang sa kanyang panahon. Demetrio! Sobrang bilis mo namang magmaneho, anak. Mag-minor ka naman, baka maaksidente tayo. Nay, huwag kayo mag-alala. Hindi tayo madidisgrasya. Ay, kung magmaneho ka naman kasi, parang solo mo yung kali eh. Sinay talaga. Hindi lang naman ako mabilis mag-drive ah. Maging yung mga nakakasabay natin kanina dun sa Commonwealth. Eh, pero hindi silang anak ko. Ikaw. Kaya ikaw ang pinaalalahanan ko. Malapit sa disgrasya, tumatakbo ng matulin, anak. Nay, ihahatid ko kayo sa kaibigan nyo. And then papasok ako sa opisina. Kaya natural lang na magmadali ako. Ginto ang oras, Nay. Kaya dapat mabilis tayo. Ay, nako talaga, ikaw pabihira ka. Kung alam ko lang na ganyan ang katwiran mo, nag-tricycle na lamang sana ako.
Para akong mamamatay sa nervyos dyan sa ginagawa mo eh. Oo, sige. O, ayan o. Nagminor na ako. Kumalma na kayo. Nay, nagdala ako ng merienda natin dito sa kwarto nyo. Kain ho tayo. Sana'y tinawag mo na lamang ako, Minda. Para doon na lamang tayo sa kusina. Nakakahiya naman sa iyo. Nay naman, anong bang niyo ko? Kaya hindi ko rin dapat mahiya. Hilo po kayo eh. Mataas yung blood pressure kanina. Kaya nga hindi ko na nga kayo pinakilos. Ay, paano ba naman? Ninervyos ako ng gusto sa asawa mo. Ay, kaskasero pala yung anak ko. Hindi nga pala kayo nakakasakay sa sasakyan niya. Kaya hindi niyo alam. Matagal na kung ganun yung anak niyo. Ano? Ay, buti hindi siya na-aksidente. O kaya nakaka-aksidente. Tingin ko kaya mayabang yun. Dahil hindi pa niya nararanasan alin mo sa sinabi niyo. Ay, pero hindi sa lahat ng panahon lagi siya makaiiwas. Kaya mas mainam pa rin ang mag-ingat. Lagi ko naman ho siyang pinaalalahanan. Naku, magtalo lang kami nung. Junior, Remy, papasok na ba kayo sa university? Opo, tay. Maaga pa. Mabuti na po yung maaga kami, Tay. Para sure na hindi po kami malate. Hindi lang basta masipag ang mga anak mo, Demetrio. Maagap din sila. Kung sabagay, okay yan. Hindi nyo sinasayang ang paghihirap namin ng nanay nyo. Isa pa, sabi nga, time is gold. Kaya hindi dapat magsayang ng panahon. Kaya nga maski sa pagbabiyahe, ayoko nang mabagal. Aksayado sa oras yun. Iba naman ang ginagawa mo. Kaskasero ka talaga. Si Nanay Ursula nga, tumaas yung BP dahil sa takot sa iyo. Naka. Tama na nga. O, alin na kayo, Junior. Remy, ihatid ko na kayo sa university. Huwag na po, tay. Kami na lang. Kaya na namin. At saka, iba po yung dadaanan ninyo papasok sa office. Maabala pa kayo. O, sige. Sasakayan ng jeep ko na lang kayo ihatid. Mahihirapan kayong kumuha ng tricycle dito dahil ginagawa ang kali natin. Wag na po, Tay. Maglalakad na lang po kami ni Kuya Junior. Maaga pa naman ho eh. At saka parang exercise na po namin yun. O, nakita mo na. Pati mga anak natin, takot sumabay sa iyo. Naku, bahala na nga kayo. Kung ayaw nyo sumabay sa akin, di wag. Ba't ngayon ka lang, Gaspar? Late ka na. Muntik na kasi kung madisgrasya, Demetrio. Ano? Sa bagal mo? Huh? Sa ingat mong magmaneho? Muntik ka pa madisgrasya? May nag-overtake kasi sa akin. Kinabahan ako eh. Muntik na ako. Ay, huminto muna ako at nagpalipas ng ilang minuto. Ang dapat kasi pare, paminsan-minsan rumatsada ka rin. Oo. Para hindi ka laging inuunahan at napag-iiwanan. Ano ba yan? Ang tagal naman tumigil ng ulan. Siguradong mahihirapan akong sumakay ngayon. Kailangan pa naman makauwi na ako. Ang dami ko pa namang gagawin. Ayoko naman pasundo kay Itay. Natatakot ako pag nakasakay sa kotse niya Bakit naman kasi ganun siya? Pag nagkakotse ako balang araw, hindi ko siya tutularan. Ano ba to? Ulan pa rin ang ulan. Bahala na nga. Titiisin ko na lang ang takot ko. Papasundo na lang ako kay Itay.
Minda, may sakit ba sina Demetrio at Femi? Ay sabi ho nila masakit ang kanilang ulo. Masakit ang ulo? Oo. Sabay pa sila? Oo. Wala, bakit hindi sila uminom ng gamot? Pareho hong ayaw minom. Ang sabi mawawala din naman daw yung nararamdaman nila. 2 araw na silang ganyan. Ay, Minda, hindi kaya may ibang dahilan yan? Ano naman po kaya ang ibang dahilan? Ay, kausapin mo sila. Kung hindi man magsabi sa'yo ang aking anak, Jack, ang aking apo magtatapat. Mabait na bata si Femi at hindi siya sinungaling. Femi, pwede ba tayong mag-usap? Ano yan, Tay? Sabi mo sa akin, ipinagtapat mo ba sa kanila ang nangyari nung isang araw? Sabi niyo huwag sabihin. Kaya nananahimik ako. Mabuti. Kalimutan mo na yan, anak. Kalimutan, Tay? Ganyan na ba talaga kayo? Wala naman nakaalam. Walang nakakita. Pero nakita ko yun, Tay! At hindi po ako matahimik dahil doon. Para lagi ko nakikita ang nakagawa. Tama na. Basta itikon mo ang bibig mo kung ayaw mong masaktan kita. Bakit kayo narito, Inay? Kuya Jun, Kanina pa nakalis si Tay. Kaya ngayon, pwede ka na namin kausapin ni Inay. ha? Tungkol saan? Narinig namin ang Kuya Jun mo yung pagtatalon yung dalawa ng iyong tatay. Ano ba nangyari, Femi? Na ayaw ni Itay na sabihin mo sa amin. Gusto pa niyang kalimutan mo yon? Bakit ba? Nay, Kuya Jun, Oh, Bakit umiiyak ka? Sabihin mo, ano yun? si Inay po. Oh, Nakasagasa ng bata. Nung gabi sinanggapo niya ako. ano nangyari sa bata? saan niyo siya dinala? Dumating ako, wala kayong lahat dito sa bahay. Wala rin luto pagkain. Saan ba kayo nagpunta? Hindi ka man lang tumawag o nag-text sa akin. Galing kami sa lamay. Lamay. Sino namatay? Yung batang nabundol mo. Nung sinundo mo si Femi. Sinabi sa inyo ni Femi? Narinig namin ni Inay ang pagtatalo niya ni Femi, Tay. Kaya pinilit namin siya magkapat. Agad kami nagbalik doon sa lugar na kung saan siya nadisgrasya. Nagtanong-tanong. Hanggang sa matagpuan namin ang burol ng bata. Demetrio, wala kang awa? Hindi naman lang sa tinulungan. Ganong kayo na nga nakasigasa sa kanya. Junior, Minda, hindi ko naman sinadya yun. Mabilis ang takbo ko, hindi na ako nakapagpreno. Kasi hindi ka tumatanggap ng paalala. Para sa iyo, ikaw ang laging tama. Kung tinulungan yung dalagitang yun, maaaring hindi siya naubusan ng dugo. Nabuhay pa sana siya. Patawarin niyo ako. Hindi ko rin gusto nangyari. Napapatawad ka lang namin kung haharapin mo ang kasalanan mo. Minda, Mahirap lang ang pamilya ni Jane. Ang dalagitang nabundol niyo. Na-stroke pa ang tatay niya. Sarili niyo pa rin bang iisipin niyo? Hindi ba kayo maaawa? Demetrio, anak. O ano, kumusta ka na dito? maayos naman pong trato sa akin dito. May nakausap na ba ni Minda ang pamilya ni Jane? Yung dalagitang nabundol ko. Pinuntahan na ng iyong mag-ina. Pero sabi niya,
Hindi siya nakatitiyak na papayag ang mga magulang ng bata sa areglong gusto mo. Nagsisisi po ako sa ginawa ko, Inay. Sana mapatawag nila ako. At patawarin niyo rin ako sa hindi ko pakikinig sa inyo. Ngayon, napipintong masira ang buhay ko dahil sa kayabangan at kawalan ko ng ingat. Bagamat may kaunting hirap, mas mainam pa rin ang maging maingat. Buhay mo ay magiging panatag sa kanyang panahon. Mga nagsigana, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Susan Robles, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, at Bobby Cruz. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salong. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang